Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol po ito sa press con ni Senator Hontiveros kanina. Pinangalanan ni Senator Hontiveros sino yung posible na nagbayad kay Karine or Michael Maurelio sa kanyang pagdiin na nabayaran daw siya. Okay, ito. Hontiveros said that it may be KOJC paid Michael to turn back. According to Senator Risa Hontiveros, Michael, ito si Karine Michael Maurelio, allegedly admitted to her that the Kingdom of Jesus Christ is trying him to turn upside down. KOJC's promise to Michael allegedly includes financial aid and a supposedly good lawyer. Hontiveros insisted they didn't give Michael anything even though it allegedly asked them to buy a laptop. So ito yung statement ng senadora. Kung may nagbayad man kay Michael, hindi ako magtataka kung KOJC yan, Kingdom of Jesus Christ. So, unang talakayin natin is, may nagbayad ba kay Michael sa pagsalita niya ngayon o voluntaryo lang siya dahil na konsensya? Nung una, kino-consider ko yan na konsensya. Kaya lang habang tumatagal, parang wala na sa equation yung konsensya. Tingin ko dito kay Michael, highest bidder. Kasi yung sinabi niya na nabayaran siya ni Senator Risa para mag-testify against kay Pastor Kibuloy, BP Sara, PRD, nabayaran siya. Ngayon, may nag-offer sa kanya ng mas malaking offer, kaya kinagat niya. So, yun ang opinion ko dyan, na meron talagang nagbayad sa kanya. Okay? Kasi medyo may pagkamaro din siya. Nung una, klaro kayo, tinatakpan niya yung mukha niya, binabasa niya yung sinasabi niya. So scripted yun. Kung ako ang magtitistigo at ang sinasabi ko lang is katotohanan, hindi ko kailangan magtakip ng mukha, hindi ko kailangan magbasa ng script. Kasi kahit balibalik ta rin pa nila, wala akong pangamba dahil katotohanan ang sinasabi ko Kaya lang, kung mayroong manufactured o scripted na talagang babasahin mo. Kaya doon sa Senate hearing, naniniwala ako na scripted yung sinasabi ni Karine nung is hindi yun ang buong katotohanan. Dahil binabasa lang, tapos nakatakip ang mukha. Ngayon, itong paglantad niya ngayon, open na ang mukha. Ibig sabihin, tumapang na siya. Hindi katulad nung una na kinakabahan. Okay? Yun ang malaking pagkakaiba, yung Senate hearing at itong paglantad niya. Open ang mukha, tapos walang binabasang script, tapos mahaba yung salaysay niya. It makes sense. Nung una, hindi ako maniwala sa kanya. Kaya lang, sa paulit-ulit kong pakikinig sa kanyang sinasabi, dugtong-dugtong, may logic yung sinasabi. Kaya most likely ako, opinion ko lang ito, nagsasabi na siya ng katotohanan ngayon. So bakit siya nagsasabi ng katotohanan? Of course, may bayad. Kung nabayaran siya noon, mas malaki ang bayad niya ngayon.
So, sino ang nagbayad? Yon ang tanong. So, ang suspect ni Senator Risa, KOJC, is not possible. Si Attorney Torrio nagsabi na wala silang kinalaman. Wala. Ako naman, opinion ko lang ito, most likely hindi KOJC, although pabor sa KOJC itong paglabas ni Karine or Michael ngayon, pabor. At kung makuha nilang witness ito at gagamitin sa korte, nako, malaking pag-asa, baka manalo sa kaso si Pastor Kibuloy kung papayagan ng korte na mag-testify si Michael as hostile witness. Kasi considered siyang witness ng prosecution. Kung mag-testify siya para sa depensa, so pabor sa KOJC ang testimony ni Michael. Kaya lang hindi ako naniniwala na KOJC ang nasa likod nito. Kasi para lumantad si Rene ng ganito katapang, kailangan niya ng malaking backer, yung maka-insure sa kanyang security. Anong security na maipro-provide ng KOJC sa kanya? Kawawa ng KOJC ngayon, tahimik sila, nakakulong ang leader nila. Kung pera, siguro may pera pa, kailang yung security, walang makakapagbigay ng security kay Michael. Kaya ako, opinion ko lang ito, may mas malakas na puwersang politika. Later ko na lang sino yung malakas na may hawak na nagbayad kay Michael. Yun ang delikado. Pag hindi maagapan ito ni Senator Risa, itong nasa likod sa pagsalita, pagbaliktad ni Michael, delikado. Yung political career niya is, and now the end is near, and so I face the final curtain. Risa. Anyway, next vlog ko na i-discuss sino yung nasa likod nitong pagbaliktad ni Michael na nanganganib ang political career ni Senator Risa Hontiveros. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipanghatag sa mga tao na po